The Appropriations Committee is tackling the proposed 2026 budget of the Department of Migrant Workers. And for updates, we have mobile journalist Arles de los Santos reporting live from the House of Representatives. Arles, okay, how much is the proposed budget for the DMW for 2026? Magandang hapon, Lord at Pauline. Ngayon nga ay katatapos lamang ng deliberasyon ng Kamara patungkol sa 2026 proposed budget ng Department of Migrant Worker, kung saan nga kumpara sa budget nito ngayong taong 2025 na 8 billion, tumaas yan ng 10.2 billion, kung saan nga malaking bahagi daw ng pondo na yan ay mapupunta upang masiguro ang kaligtasan at kasiguraduhan ng kapakanan ng ating mga tinatawag ng bagong bayani o mga OFW. Diyan nga ay talagang umikot ng ilang oras ang pagtatanong kung saan nga ba ito gagamitin. Pero binigyan naman ng paglilinaw ng DMW na mapupunta ito para sa OFW lounges sa ating mga paliparan, pagsiguro sa kapakanan ng ating seafarers at karagdagang budget para sa emergency repatriation ng pamahalaan sa kabila ng pagsulpot ng mga sigalot sa ilang mga bansa gaya ng Israel at sa Qatar kamakailan. Samantala, kinumpirma naman ng ahensya na nagpapatuloy ang paglaban nito sa illegal recruitment agencies na kung saan 29 na ang nakasuhan. Arles, meron na rin bang update doon naman sa budget para sa Office of the Vice President? Actually, patuloy nga tayong nakatutok dyan dahil dapat scheduled na 1:30 p.m. magsisimula ang budget deliberation ng Office of the Vice President, pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakukumpirma na kahit sino mula sa kagawaran na handa ngang humarap dito at medyo nagkaroon tayo ng quick ambush interview kay House Appropriation Chairperson Michael Swing na kung saan nga ay hindi niya makumpirma kung magpapatuloy ba ang deliberasyon ng Office of the Vice President, kung saan nga umabot sa 903 million pesos ang 2026 proposed budget nito. Mas mataas yan kumpara sa 744 million pesos na budget nito para sa taong ito. Sa mga nagdaang araw ay kinumpirma ng OVP na handa raw ang opisina na sagutin ang lahat ng katanungan ng mga kongresista at depensahan nga ang kanilang budget. Pero natatandaan natin na naging mainit nga ang usapin sa budget ng OVP patungkol sa confidential at intelligence funds na hanggang sa ngayon nga ay paligsa ng mga mambabatas. Arles, okay, natanong din ba? Babalik ako doon sa Migrant Workers Department. Natanong din ba sila tungkol doon kung ano ng update sa investigasyon sa kaso ni former OWA Administrator Arnel Ignacio, yung 1.14 billion peso deal supposedly? Sa ngayon, Lord, kanina nung sa nito ay inabangan din natin yan. Pero walang nabanggit na tanong dyan sa Kamara, mas naging focus sila doon nga sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga OFWs, kung saan ngayon yung 29 na mga illegal recruitment agencies na kanilang nakasuhan na. Pero mahalaga nga na tignan din natin na ito kasi si former Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio nga ay, nauugnay doon sa 1.4 billion pesos na land acquisition din nito na nagdahilan nga ng kanyang pagkasibak. Inaasahan natin na sa mga paparating na araw ay magkakaroon ng update sa kaso na isinampa ng ahensya at iba pang mga kasangkot dito sa maanumalyang deal na ito. Alright. Maraming salamat sa iyong report ang ating mobile journalist Arles de los Santos.